And then here we are, those citizens who loves our country, very patriotic like me, that is so concerned kung saan ba patutungo ang Pilipinas. You question us when we challenge your capacity and when we challenge the truth. You question those people like me who does not sit and watch Philippines deteriorate. I want you to know this, Malacanang, and whoever you are right now who tries to convince the Filipino people, whoever you are, if you are the president, you are a clone or whatsoever, in my heart and in my mind, you've been dead to me a long time ago. When you kidnapped Tatay Digong a year ago, wala ko sa may ginakilala nga presidente. And I will never bow down to any of you. You kidnapped the very man who gave pride to the Filipino people, who saved lives of those OFWs who were about to be killed, who gave us again the chance to live in foreign countries with head up high. Kinuha nyo ang pinakamamahal na presidente ng mga Pilipino, the very man who put you where you are right now. You made an executive decision when you ran for president and you manipulated VP Sara to set aside her plans to give way to you. Because you have already made your plans na gusto mo maupo katulad ng iyong ama. Yun ang iyong ginawa. Ang mga kurap na katulad nyo, bakit hindi nyo bistagran ang inyong sarili? Bilatsing Iloy, this is what you do to undermine the Filipino people. This is what you do to those mouth who doesn't like to stop. Lips that keeps on moving and fucking intelligence that doesn't wanna rest. Anong ginawa nyo kay Congressman Kiko? Pinahuli nyo siya because he tells the truth. Kalayo-layo na dito sa akin yung di puta. Gusto pagkit ko nila dalaganon. Shout out us Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Of all the things that is happening in our country right now, the poverty, the crisis, unemployment, calamities, the flood control, the maletas na ninakaw nyo, trilyon-trilyon na peso ang ninakaw nyo sa amin, Bilatsing Iloy, hindi nyo gani ginaimbestigaran ang mga alleged na nakatanggap sa malita. Uy, gago! Gago Ramirez, putang ina mo! Nagpasikat sa kay tawag ni kay Vungvung sa presidente nga si Marcos na kailangan gini-announce. Sinong nanggigigil sa akin, si Claire o si Lisa Tanas? Dahil ginapanglait ko ang mga yudiputa, so anong ibig niyong sabihin? Kahit nakikita namin na hindi kami konforme sa pamalakad ng pamahalaan, kami ay tatahimik lamang. Nakikita namin ang pagnanakaw niyo sa amin, lumabas ang mga balita tungkol kay Diskaya, mga ghost project ng flood, ng baha. Trilyones Bilatsing Iloy nilagay sa mga maleta, hinatid sa iba't ibang mga iyudiputa ng mga congressman kag congresswomen. And you expect Filipinos to shut up? Ngayon, may mga taong katulad ko na lumalaban para sa hustisya namin. Putang ina, bawal tapos pahugon nyo. Tatakutin nyo nga ibisagan, yudiputa! Investigarin nyo ko hanggang mamatay kayo. Investigar? Bakit hindi nyo investigarin ang lahat ng mga Bilatsing Iloy, nga mga drug lord, ang lahat nga may mga laboratories ang mga druga sa Pilipinas, mga kidnap for ransom, mga magnanakaw, mga criminal rapists that put a stain sa ating bansa, ang mga kurap na katulad nyo, bakit hindi nyo bistagran ang inyong sarili? Bilatsing Iloy, this is what you do to undermine the Filipino people. This is what you do to those mouth who doesn't like to stop. Lips that keeps on moving and fucking intelligence that doesn't wanna rest. Anong ginawa nyo kay Congressman Kiko? Pinahuli nyo siya because he tells the truth.
Kalayo-layo na dito sa akin, yung di puta, gusto pagkit ko nila dalaganon. I am not going to stop fighting for justice for my country. I am not going to be like Madriaga. I am not going to be like those people that you paid, like Maligno, like Gasul, like Bilaching Iloy Bigaon Kaplog. Nga lahat nga nakaupo dyan sa House of Representatives na gustong dautin si Vice President Sara. This is how important my impact is and my effect. Because instead of you taking care of the Filipino people right now to give employment to those who are suffering, to delete or to eradicate excise tax that was written by Recto, the appeal and the prayers of the Filipino people to at least ease out on the taxes so we could have at least a little bit of something after our salary is given to us. Ang mga pagsusumamo ng mga Pilipino na kahit papano sana bigyan tayo ng mga rollback, nasaan ang promisa sa presidente na pababain ang bigas? Hanggang ngayon wala pa rin. Nasaan ang promisa nga may rollback nga malaki? You control the gas companies. You control the giant Shell and Texaco. You control the prices. Gusto nyo putang ina mamatay ang mga Pilipino, dilat ang mata. And there are few people who really fights for the rights of the Filipino. There in abroad. Alam nyo, sa ginawa nyo, pinakita nyo, nga ginapinggis tagaran nyo si Eloy Bugres, Bilatsing Eloy online or whatsoever, it simply means that I matter. It simply means that everything I say has an effect. And somehow, for some bizarre reasons, I am so fucking thankful that Malacanang heard my voice, that I came to your attention, that the power of my points of view, the power of my opinions has got your attention. That is not something that any vlogger or influencer could get overnight. And I've been very vocal about my frustrations, about my hurt, about the hurt of the rest of the Filipino people, how you demean our Vice President, how you kidnap Tatay Digong. Sentimiento ito ng isang Pilipino na nagbabayad ng tax, nagpapadala ng mga remittances for the past 20 years I have been. But a taxpayer religiously to our country for the past 21 years. I have never committed a crime. I have no convictions. I did not kill anybody. I did not rape anybody. I did not put anyone's house on fire. I did not take one single cent from the government. Wala akong tinakbuhan na kahit sino nga mga atraso sa Pilipinas. Ako lang ang nagrabyo ng maraming tao pagkatapos ako gamitin. And yet, instead of calling out or filing cases or catching people who are really criminals in our country, ang mga drug addicts na yun ang sanhi kung bakit maraming pinapatay na mga Pilipino, na mga ordinaryong Pilipino, ang mga nagnanakaw sa ating pera sa bayan, ang nakita nyo ang mga taga-Sokmed. Ang nakita nyo ang katulad sa akin na matapang, na matalas ang bibig. This is a mini martial law. You are so triggered because yesterday I explained to the people that the reason why hindi tayo pumapalag na itong presidente nila ay Taishe na dahil magkakaroon ng civil war, mag-aalsa ang mga tao, and this is what we are avoiding. They keep triggering us, they keep on pushing us to the limit, they keep on putting our backs on the wall para mag-alsa tayo, and that would give him more power, na para magkaroon siya ng kapangyarihan na i-martial law tayo. There would be no elections anymore.
Our voice wouldn't be heard anymore. We will not have our rights to speak our mind, to disseminate information and all. Kino-question nyo at tinatanong, sinasabi nyo na fake news kami ng iilang mga kapwa ko influencer sa health ng ating presidente. Isn't it that you yourself told us that he was going through a crucial and severe diverticulitis? You made it sound it was something okay, but you haven't given us to our satisfaction what is the real score of our president until kayo ang naglagay ng insinuation na siya ay doon nagatugumatayo nasa ospital. Kayo ang nagabigay sa mga tao sang duda, the doubts, the confusions of the Filipino people. You haven't addressed that yet properly. You have not presented any medical certificate by a third party that is not partial. Wala kayong binigay sa amin na isa ka medical report what is really going on with him. And then here we are, those citizens who loves our country, very patriotic like me, that is so concerned kung saan ba patutungo ang Pilipinas. You question us when we challenge your capacity and when we challenge the truth. You question those people like me who does not sit and watch Philippines deteriorate. I want you to know this, Malacanang, and whoever you are right now who tries to convince the Filipino people, whoever you are, if you are the president, you are a clone or whatsoever, in my heart and in my mind, you've been dead to me a long time ago. When you kidnapped Tatay Digong a year ago, wala ko sa may ginakilala nga presidente. And I will never bow down to any of you. You kidnapped the very man who gave pride to the Filipino people, who saved lives of those OFWs who were about to be killed, who gave us again the chance to live in foreign countries with head up high. Kinuha nyo ang pinakamamahal na presidente ng mga Pilipino, the very man who put you where you are right now. You made an executive decision when you ran for president and you manipulated VP Sara to set aside her plans to give way to you. Because you have already made your plans na gusto mo maupo katulad ng iyong ama. Yun ang iyong ginawa. Tapos ngayon, sa katulad ko, anugid ko, 2.2 million lang ang followers ko. Sinugid si Bugres. Anugid si Bugres. Isang maliit na tinga. Dito bilatsing iloy sa ngipin nyo, hindi kayo nakakatulog. Naiinis kayo sa busis ko. Naiinis kayo sa mga pinagsasabi ko dito online. Why? Because I am telling the truth. Napaka-importante pala kung ano ang meron dito sa utak ko. This is how important I am. Because you had to announce to the world, to the Filipino people that lives all over the world, that you are investigating me. Why is that? Dahil hindi nyo kaya na magkaroon ng isang Eloy Bugres na nagsasabi kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Just like Rob Ran says before. Just like Maharlika, just like Harry Roque. Just like the rest of my fellow influencers who does not know how to shut up. And you know what? I have one day to die. Hindi ko pagsisisihan na pinaglalaban ko ang isang katwiran that I am fighting for my reasons and for the things I believe what is right and for the things I believe in my heart that is right. Hindi ko pagsisihan yan.
kulungan Bilatsing Iloy. Hindi ko ya katulad sa inyo nga mga duwag dyan rich. Hindi ko ya gusto nga ginaapi-api ko sa mga Bilatsing Iloy. Kulungan nyo di puta si Jose Rizal kinulong noon ng ilang taon sa Berlin sa Germany. Kinulong noon sa Bagong Bayan, pinatay pa nga. Pero hanggang ngayon si Jose Rizal nandyan ang pangalan niya sa Pilipinas. Kung kailangan ko maging Jose Rizal, Jose Rizal ko, I'm going to take one for the team. Ngayon na ako'y tumatayo sa mga boses ng mga mahihirap na tulad ko, sa mga hampas lupa, mga patay gutom sa mata ninyo, na akala nyo pwede nyong manipulahin, na akala nyo na okay lang mauuko. No! I am someone who does not fucking just say yes and yes. Hindi ako tulad ng mga tao na naga-okay lang sa inyo dahil kayo ay may kapangyarihan. Hindi! You are there to serve us after all. You're not a king. You're not a queen. Ang ubod ng pangit na palaka mong asawa, Bilatsing Iloy nga bugungan, wala ko na natakot sa bigaon ng adiktos. Katulad din kay Dean Chase, baka din papasukan ako nila dito sa magpapatay sa akin, hindi kayo dito uubra. The government of this country is very strong in protecting residents sa ganitong lugar. Hindi kayo dito maka-ispreketik. Bilatsing Iloy, hindi nyo nga maubos ang kriminal yun di puta sa Pilipinas. Ang mga malalayo sa Pilipinas, gagastusan sa mga Bilatsing Iloy. Ang igastos nyo sa akin, mga gago, sa pag-imbestigar nyo, ipakao nyo doon sa mga patay gutom sa street dao. Marami dyan ngayon yung di puta nga natutulog sa bangkita. Igastos gini nyo ang taxpayer ang pera namin. Para sa akin, nag-iisa ko Bilatsing Iloy, ipalamo nyo dyan doon sa mga heart center. Doon sa papalitan nyo di puta kidney transplant. You're wasting your time on someone like me just because I do not conform to your narrative. Ang dapat na ginagawa nyo, mga Bilatsing Iloy, kayo dyan, nga mga Department of Communications, ang inyong atupagin, mga putang ina nyo, kung ano na ngayon ang mga world problem, ang mga krisis natin, paano nyo mabigyan ng assurance ang mga Pilipino na kami ay hindi magutom sa Pilipinas, that we still have the supplies of rice, the supplies of vegetables, the poultry, the beef, the pork, everything. Hindi ba tataas, Bilatsing Iloy, ang mga upa? Hindi ba tataas ang mga pamasahe? Hindi ba tataas ang mga bilihin? Imbes na itong ginagawa sa mga Bilatsing Iloy, ang pamantay sa Facebook, ang ginagawa sa mga iyo di puta. Iyo. Kayo ang mga bubo. Iloy, your name is already engraved in the hearts of the Filipino people. Thank you. Inuuna pa ang mga fake news sa mga Bilatsing Iloy. Inuuna pa ang mga fake news. Kesa, inuuna nila ang mga chismis, ang mga bardagulan, kesa sa mga totoo. Saan ang pera namin sa blood control? Saan ang pera namin malita-malita? Bakit nagkaroon sa maraming alahas ang Bilatsing Iloy ng si Kimbaw? Bakit iba-iba ang sasakyan ng mga Bilatsing Iloy yung mga kongresista? Si Pimentel nga ginputol ang paa, bakit marami sa sang Ferrari kag Ferrari, Bilatsing Iloy, kag mga iba-iba nga mga sports car? Iba-iba ang mga mansyon sa mga putang ina nga mga congressman. Bakit hindi ginabisaran? Where can you see in all the fucking face of the world that the word or those words or the words of a criminal, a convicted criminal like Madriaga, weighs out the statements and testimony of 18 Marines that took an oath to protect civil defense of our country. When you have a country like this, na mas pinapanigan at pinapakinggan ang testamento sang isa ka kriminal, Bilatsing Iloy si Madriaga, nga hindi marunong yung diputa magwuling, isa lang ang ibig sabihin yan, krok ang presidente, krok ang pamahalaan, gago ang pamahalaan.
I am allowed to say this according to the Philippine Constitution. I am allowed to challenge you. I am allowed to question his health. I am allowed to question if he's alive or not. What I said was, a reliable source said he was dead. What the fuck did you do? Ano ang ginawa nyo para mapasipay ang Filipino people? May pinapunta kayo nga daw itsura si kamatayan noong April 9 sa araw ng kagitingan. You think it was enough for us to believe? You did not present any comprehensive overview about his health. Wala kayo pinakita, you diputa, na ito as per John Hopkins. Ito ang kanyang health medical certificate. Wala kayo, do not even have the decency to really go with opposition, with the vloggers that questions his stability. That question is health stability. Okay, puntak tayong lahat sa St. Luke's. Magpapagamot at magpa-check up ang presidente natin. Present kayo sa CT scan. Present kayo sa MRI. Present kayo sa mga ganito. We have the right to do that. Sabi sa konstitusyon natin, why do you want to investigate me? Investigate kidnappers, investigate murderers, investigate drug lords. Just because I have the guts, I have the strength, I have the wit to challenge your job when I'm supposed to do that, because that is what the Constitution dictates. Iimbestigaran ko sa mga bilitsing iloy nga wala gani ko da sang kriminal yu di puta nga conviction sa Pilipinas. Hindi nyo gani mahuli yu di puta si Atong Ang nga gini-question sa sang 69 kabilog nga naglutaw sa Taal Volcano. Niyota. Wala kang pakialam, Cathy Perez. Ang mga gaga na katulad mo, hindi umaasenso at walang nangyayari sa buhay mo, api-apihin ka ng gobyerno, tatahimik ka. Boundaries, bilatsing iloy. Ti ang mga boundaries, ang mga bilatsing iloy na ninakaw sa'yo, gaga, bobo. Hinahayaan mo na hinukubaran ka sa karapatan mo. Ang mga tao nga katulad mo nga duwag, walang karapatan mabuhay sa mundo. What kind of convictions do you teach your children? Na manahimik lang? Hindi. Life is not about you just sitting there and watch your country deteriorate. Ikaw lang na dahil bobo ka. Pinalaki ka sa magulang mga duwag. Pinalaki ko ya sang tatay ko na dapat hindi ako manahimik. I have to fight for my rights. Ikaw, bilatsing iloy mo, sila lang yung mayaman, tapos ikaw nandyan ka lang, Dolores ka lang hanggang ngayon, patay gutom ka. Sila lang yung mayaman, hindi pantay-pantay ang pagtrato sa atin sa Pilipinas, tapos okay pa rin. Ang mga tao, putang ina nga mahirap pa rin. Gusto nila mapalakpak lang tayo sa kakarampot na ayuda. Bibigyan per tao kada barangay 1,000, dapat mapalakpak. And they make it seem like it is from their fucking pockets. No! Pera natin ang binibigay nila. This ayuda, this DSWD, this is not from the politicians. That is our money. Yan ang natutunan mo kasi gaga ka. You were raised by a loser father. That is why. Binatsing iloy, wala na nila, 2 buwan pa lang ko ha. 2 buwan pa lang ko dito, nagabirada. Sa aking political vlog, bilatsing iloy, ang iba ganida mga ilang buwan na yun di putang nagaparinig, nagalahat kasi nga sila mga careful sila eh. Dahil baka bigla nilang sila damputin. Ang Pilipinas ngayon ay nasa silent martial law. Lahat ngayon nga nagasalita, puro akusar, puro bilatsing iloy, kaso yun di puta. Wala ka mo gani ipakain to sa mga mahirap, mga yun di puta ka mo. Ultimo, bilatsing iloy kasang ipamigay nyo sa OFW, putang ina. Ninanakaw pa sa mga labor nyo. Sa pinapapunta nyo sa mga tao nyo. Sa mga labor attaché nyo doon sa Bahrain na balik nyo bang $200 each?